Kasama na po natin sa ating programa via Zoom si Philippine Ambassador to the United States, Ambassador Jose Manuel Romualdez. Good morning po, Ambassador. Si Christian po ito at si Doris. Good morning, Amba. Doris, good morning. Ayan. Salamat po. Tayo po ba ay handa dahil parang nagulat ang marami na sinasabi na hindi imbitado ang mga head of states doon po sa inauguration ni Donald Trump? Yes, kasi alam mo, it's a policy, 1800s pa, hindi na sila nag-iimbita ng head of state dito sa mga inauguration ng US President. For many reasons. Number one, of course, is hindi kaya talaga to secure many heads of state all at the same time. At saka, of course, ngayon, dito sa Washington, marami ring mga kailangan nila to make sure that the security is very high. So yan ang main reason why. At of course, this is really a local, para bang it is something for the US citizens, the inauguration of their president. Oo, so, lalo pa talaga imbitado. Opo, lalo na Amba nyari lang nung terrorist attack ba yan? Yung nanagasa, hindi po ba? Yes, sa New Orleans. So talagang medyo kinakabahan lahat ng mga security, not only here sa Washington, pero all over the US right now. So major security nightmare talaga kung ganyan na malalaking tao, mga heads of state ang dapat mong bantayan. So ang hirap talaga. Okay. Opo. So kayo po ang magiging kinatawan ni Pangulong Bongbong. Yes, normally yung mga ambassador na naka-assign dito sa Washington DC, lahat ng mga countries, sila ang talagang iniimbita to be representing their countries. So, Opo, nabanggit din po ng palasyo na may may prerogative din naman po si US President-elect Donald Trump na mag-imbita kung meron siya mga specific leaders na gustong imbitahan. Pero so far po ba may communication ang White House sa Malacanang kung possible na personally gustong imbitahan ni President Trump si President Marcos Jr.? Hindi, there is no invitation. In fact, kausap ni President Marcos si President-elect Trump siguro about 3 weeks or a month ago. At nag-usap sila at sinabi naman ni President Trump, magkita tayo sometime soon. Pero hindi dito sa inauguration. Dahil talagang during the inauguration, wala siyang makakausap. Maski na inimbitan niya na verbally si President Xi, I don't think they'll have a chance to really have a very long meeting. Or if at all, sandali lang. At saka mga ibang mga kaibigan niyang head of state kagaya ni yung Hungarian president at saka yung Argentinian president nagsabi na gusto niya pumunta. Pero tama rin na President Marcos hindi naman nagpapaimbita si President Marcos. Kung imbitado, he will go. Pero of course, as the State Department already said, talagang walang imbitado na head of state formally. Opo. At least po malinaw kasi yung mga kritiko nakatutok agad yung Ano sabi? yung mga mata nung nabalitaan nila ang pinapalutang agad nila hindi inimbitahan. Pero yan po ang malinaw. Pa, hindi naman. Pero yan po ang malinaw na traditionally na talaga matagal nang pinapractice na hindi na iniimbitahan yung mga heads of state. Correct. Pero talaga. Tsaka, alam mo, kausap ko lang si President Trump the other day. Naglaro ko ng golf sa West Palm Beach. Magandang relasyon natin dito sa Amerika, specifically with President Trump. Kilala niya si President Marcos, kilala niya si Mrs. Imelda Marcos. So, merong personal relationship ang Marcos family, especially si Mrs. Imelda Marcos kay President Trump. So, iba yung tingin niya sa mga Pilipino. At saka, in fact, sabi nga niya, I really love Filipinos. They serve us and we will take care of them. They take care of us, meaning mga ating mga nurses, they take care of the many Americans dito sa US at mahal nila ang mga Pilipino dito. Ayun. Yo, what's up mga tropa peeps? Ayan, happy New Year po sa inyong lahat. At nako, heto nga. Nilinaw po ng ating ambassador to the US na itong si Mr. Romualdez na since 1800s pa daw po ay wala nang kinukumbida na mga world leaders doon po sa inauguration ng presidente nila, itong si Trump. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang,
Hindi naman issue to eh. Sa totoo lang, walang issue dito eh. Wala naman problema kung hindi naman na kumbidahin si PBBM. Kasi hindi naman Amerikano si PBBM eh. Pilipino naman si PBBM. Hindi naman siya head of state ng ano ba, mga head of state ng kunwari Texas. Ng Hawaii. Ng Chicago. 'Di ba hindi naman eh. Si PBBM ay presidente ng Pilipinas at hindi po tayo under ng pamumuno ng mga kano. Diba kaya nonsense yung sinasabi nitong mga DDEBs na sinasabi nga po nila na hindi daw po kumbidado si PBBM sa inauguration ng presidente ng Amerika. Doon na nga sa word na yan. Presidente ng Amerika. Nandun na yung salita, Presidente ng Amerika. Presidente ng Amerika yun. Ang masama, si PBBM, Presidente ng Pilipinas, wala siya sa inauguration niya. Diba? O kaya si PBBM ay hindi kinumbida ng APEC, hindi kinumbida ng ASEAN. Yun, baka parang magbahala pa tayo, medyo mag-isip tayo. Teka, Association of Southeast Asian Nation tayo member tayo niya na. Tapos hindi sinasama si PBBM sa meeting. Sa kanilang mga ginagawang pagtitipon, sa kanilang mga event o sa APEC. Hindi rin sinasama si PBBM, yun talaga ang tinatawag na snub. Yan talaga yung nakakabahala. Pero kung hindi man tayo ipatawag, hindi man kumbidahin si PBBM, there's no big deal. Diba? Walang big deal dun eh. Kaya lang, syempre, sa mga DDEBs, alam nyo naman, mga mahihina ang mga kukote niyan, syempre, yung mga ganyang bagay, akala nila, kahit na local event yan ng Amerika, parang ang iniisip nila, dapat si PBBM kasama dyan. Dapat si PBBM kumbidado dyan. Diba? Tayo, maliwanag naman tayo na kaalyado tayo ng mga Amerikano. Walang doubt dyan, diba? Na, walang duda na tayo ay malapit sa mga Amerikano. Si Digong lang naman yung lumayo sa mga Amerikano at dumikit sa mga Tsekwa. Yun lang naman siya lang naman yata yung presidenteng gumawa ng ganun. Kasi nga, di ba, mas may interest siya sa mga Tsekwa. Pero ako, sigurado ko sa aking nakikita, sa aking obserbasyon, katulad pa niyan, sinabi pa ng ating ambassador, nakikipag-usap nga daw itong si Trump kay PBBM at magkikita sila soon. Di ba? Kapalibasa, syempre, hindi naman lahat ng galaw ng bawat tao kailangan mong sabihin, di ba? Kailangan ibalita. Heto, breaking news, nag-usap na si PBBM at si Trump. Hindi naman pwedeng lahat ng kilos ng presidente ng Pilipinas at presidente ng Amerika, kanilang pag-uusap, lahat ay kailangan nga ibalita, i-expose, diba? Syempre may mga may mga protocol yan at mayroong mga kumbaga reservation sa kanilang mga ginagawa, diba? Hindi naman lahat ay dapat na sinisiwalat o binabalita o pinagkakalat. Kaya alam niyo po, kung si Digong noon, nung siya ang presidente, di ba, hindi rin naman siya kinumbida, hindi siya kumbidado. Eto nga ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman din siya obligadong pumunta doon dahil hindi naman nga siya kahit man lang kahit ala siyang obligasyon doon eh. Ang obligasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay sa mga Pilipino, di ba po? Kaya sana, 'di ba, sa mga DDEBs, galingan nyo. Galingan nyo ang pagpapakalat ng mga kumbaga parang pamamahiya sa ating Pangulong Bongbong Marcos, paggawa nyo ng issue, 'di ba? Paggawa nyo ng mga kumbaga parang pagtatawanan si PBBM or parang magmumukha siyang
iniisnab o iniitsapwera ng ibang mga leader ng iba't ibang bansa, di ba, galingan nyo ang paggawa ng mga issue. Kasi sayang ang pinapasahod sa inyo. Sayang ang binabayad sa inyo. Kasi, katulad niyan, napakadaling i-debunk, napakadaling soplakin ng inyong mga mga pinagkakalat na walang kakwenta-kwentang mga issue. Napakadaling i-debunk, napakadaling soplakin, birahin, di ba? Sayang, hindi worth it yung mga ibinabayad sa inyo. Kaya galingan naman ang inyong mga paglalabas ng mga fake news, yung medyo magkakaroon ng epekto sa national security. Hindi yung ganyan, lalabas kayo ng fake news. Isang interview lang sa ambassador ng Amerika, wala na, tigbak na yung issue inilabas ninyo, di ba? Wala pong kabagay-bagay, wala pong kakwenta-kwenta yung ganyan mga issue. Dapat mas magaling kayo kasi kayo mas kumbaga kayo yung mas kayo dapat yung masigasig sa paglalabas ng mga paninira. Hindi yung parang maglalabas kayo para kayong mga lantang gulay ng mga issue, di ba? Para kayong nagtitinda ng mga bilasang isda, walang kakwenta-kwenta. Katulad nun, yung kay PBBM na video daw ng pulburon video na walang kakwenta-kwenta, di ba? Napakadaling kontrahin, napakadaling i-debunk. Walang kabagay-bagay ang kanilang mga inilabas na issue noon. Dapat galingan nyo pa kasi kayo ay mga malalaki sinasahod ninyo. Sayang, baka mamaya tanggalin kayo nung nagpapasahod sa inyo, di ba? So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.